Klay Thompson handang tanggapin ang Golden State kung sakaling magustuhan bumalik. Jimmy Butler may malaking update sa pagbabalik at Draymond Green 6 na buwan na lang ay tatagal sa Warriors. Mukhang may magandang balita sa Golden State Warriors bago magsimula ang 2026-27 season. Matapos ang isang tahimik at disappointing na off-season, may isang bagay na pwedeng magbigay ng optimism sa Warriors. Jimmy Butler at Moses Moody are progressing well at mas nakakagulat, pareho raw silang ahead of schedule sa kanilang recovery. Ito ang pinakamalaking development. Ayon sa report ni Brett Siegel ng Clutch Points, maayos ang workouts ni Butler at patuloy ang kanyang progress. Wala ring naiulat na setback at may mga indikasyon pa raw na maaring ahead of schedule si Butler. Wala pang official return date ang Warriors, pero may possibility na mas maaga siyang makabalik kaysa sa unang inaasahan. Dito nagiging exciting ang speculation. Wala pang confirmation na babalik si Butler sa December o early January. Pero kung magpapatuloy ang kanyang recovery ng walang problema, posibleng mas maaga siyang makabalik kaysa sa inaasahan. At ayon sa report, target ni Butler na makabalik bago ang trade deadline. Malaking bagay yun para sa Warriors. Dahil kung competitive pa rin sila sa standings pagdating ng February, maaari magkaroon sila ng malaking second half boost. Noong nakaraang season, sa 38 games na kanyang nilaro, nag-average siya ng 20.0 points, 5.6 rebounds, 4.9 assists at nag-shoot ng 51.9% mula sa field. Hindi lamang scoring ang dala ni Butler, may playmaking, defense, leadership, at higit sa lahat, playoff experience. Kaya ang kanyang pagbabalik ay maaaring magbago sa identity ng Warriors. Ito ang dapat tandaan, hindi na bata si Jimmy at galing siya sa isang major ACL injury. Kaya kahit mukhang mabilis ang kanyang recovery, hindi dapat madaliin ng Warriors. Walang saysayang pagbabalik niya ng maaga kung mauuwi naman sa panibagong injury. Mas mahalaga na healthy siya pagdating ng second half ng season. Hindi lamang si Butler ang may magandang development. Patuloy rin ang progress ni Moses Moody. Nagkaroon siya ng torn left patellar tendon noong March at sumailalim sa surgery. Karaniwang nangangailangan ang ganitong injury ng humigit kumulang 9 to 12 months na recovery. Pero mukhang maganda rin ang progress ni Moody. At malaking bagay iyon sa Warriors. Hindi ba siya superstar? Kailangan siya ng Golden State. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 12.1 points, 3.3 rebounds, 1.6 assists at 44% shooting. Siya ang isa sa mga players na maaaring magbigay ng scoring at wing depth habang wala si Butler. At sa kasalukuyang roster ng Warriors, bawat healthy wing ay napakahalaga. Matagal nang tinatawag na gap year ang season ng Warriors. Pero kung mananatili silang competitive habang naghihintay kay Butler, maaaring magbago ang story. Hindi kailangan ng Warriors na maging top seed. Kailangan lamang nilang hindi mahulog ng malalim sa standings. At kapag bumalik si Butler, doon maaaring magsimula ang tunay na push. At ngayon, isang nakakagulat na posibilidad ang lumutang tungkol sa future ni Draymond Green. Sa loob ng mahigit isang dekada, si Green ang naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng Golden State Warriors. Pero ngayon, may analyst na naniniwalang maaring matapos ang Draymond Green era sa Golden State bago pa matapos ang 2026-27 season. Ayon kay Marcus Thompson ng The Athletic, posibleng 6 na buwan na lamang ang natitira kay Green bilang Warrior. Sa kanyang appearance sa Plus Minus podcast, sinabi niyang, "It's probably 6 months left for the Draymond Green era." Napakalaking statement nito dahil kung tama ang projection, maaaring mangyari ang malaking pagbabago sa Warriors bago ang trade deadline. Bakit biglang posible ang trade? May malaking dahilan. 1 year, $27.8 million contract lamang ang hawak ni Green. At wala rin siyang no-trade clause. Ibig sabihin kung magdesisyon ng Warriors na baguhin ang direction ng franchise, mas madali siyang maisama sa isang trade kaysa sa isang player na may protection laban sa trade. At maaaring doon pumasok ang February. Ayon kay Thompson, maaaring ganito ang approach ng Warriors. Subukan muna ang season, tingnan kung competitive ang team, tingnan kung makabalik si Jimmy Butler ng maayos, tingnan kung sapat pa ang roster para sa playoff race. At kapag dumating ang February at hindi pa rin maganda ang situation, maaaring magsimula na magbenta ang Warriors ng pieces. Kung sakaling mag-retool ang Golden State, malaking pangalan si Green, hindi dahil mahina na siya, kundi dahil maaari pa rin siyang maging valuable sa isang contender. Ito ang mas malaking tanong. Dahil kung ang Warriors ay handang i-trade si Draymond, ano naman ang magiging reaction ni Stephen Curry? Magkasama na sila sa halos buong NBA career nila. Si Curry ang offensive superstar. Si Green ang defensive anchor at playmaking forward. Ang chemistry nila ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging dynasty ang Warriors. Kaya ang pag-trade kay Green ay hindi simpleng roster move.
Maaaring maging malaking turning point ito para sa franchise. Kaya magiging napakahalaga ng unang bahagi ng season. Kung competitive ang Warriors, malaki ang posibilidad na manatili si Green. Kung nasa playoff picture sila, mas mahirap siyang i-trade. Pero kung nasa labas sila ng postseason race at mukhang walang malinaw na path pabalik sa contention, maaaring maging open season sa trade market. At ngayon, matapos ang 2 season mula nang umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors, maaaring may pagkakataon pa para sa isang reunion. Si Klay ay kasalukuyang nasa Dallas, pero malinaw na ang priority niya ngayon. Gusto niyang muling maglaro sa isang team na may tunay na chance para sa championship. At kung hindi yun maibigay ng Dallas, maaaring bumalik ang Warriors sa usapan. Sa edad na 36, alam ni Thompson na hindi na ganun kahaba ang kanyang career window, kaya hindi na raw simpleng malaking contract ang priority niya. Ang gusto niya, competitive team, meaningful playoff basketball, at pagkakataong makipaglaban para sa championship. Hindi naman niya kailangang manalo ng sunod-sunod na championships. Ang mahalaga para kay Klay ay magkaroon siya ng pagkakataong maging bahagi ng isang team na may realistic shot sa deep playoff run. Ito ang malaking issue. Ang Mavericks ay may ibang timeline. Nakatuon ang kanilang long-term future kay Cooper Flagg at sa kanilang young core. Samantala si Klay ay nasa ibang yugto na ng kanyang career. Gusto niya ng championship. Gusto naman ng Dallas na mag-develop ng young team. Kaya posibleng hindi tugma ang kanilang timeline. Pero hindi ibig sabihin na basta na lang pakakawalan ng Mavericks si Thompson. Ayon sa report, mas gusto nilang i-trade ang kanyang contract para makakuha ng assets kaysa tuluyang i-buyout. May sense ito mula sa perspective ng Dallas dahil may value pa rin si Klay bilang veteran shooter at championship level experience. Ang tanong, may team bang willing kunin ang contract niya? Dito naging interesting ang report. Hindi raw actively pursuing ng Warriors si Klay sa ngayon. Pero ayon sa team sources na binanggit sa report, Klay would be welcomed back with open arms. Napakalaking statement nito. Ibig sabihin kung mabuyout siya ng Dallas, hindi isasara ng Warriors ang pinto. Bakit hindi nila siya hinahabol sa trade? May malaking difference ang trade at buyout. Kung kailangan pang magbigay ng assets ang Warriors para makuha si Klay, maaaring hindi yun sulit para sa kanilang current situation. Pero kung ma-release o ma-buyout siya, ibang usapan yun. Maaaring makuha nila ang isang familiar face nang hindi kailangang isakripisyo ang kanilang future assets. May final year na 17.5 million sa kanyang contract, kaya malaking factor ito sa magiging desisyon ng Dallas. Kung may team na kukuha sa contract niya, maaaring magkaroon ng trade. Kung walang suitable trade, maaaring pag-isipan ng buyout. At kung mangyari yon, biglang magiging interesting ang Warriors. Mahalagang tandaan, wala pang agreement. Hindi rin actively pursuing ng Warriors si Klay sa trade market. At kailangan munang mangyari ang isang buyout o trade bago maging realistic ang reunion.